Glorify your name, O God. Panginoong Diyos, purihin ka sa oras na ito, Panginoon. Lord, salamat muli sa panibagong araw, Panginoon, na kaloob niyo po sa amin. Salamat sa isang linggo muli na iningatan mo kami, Panginoon. Salamat sa magandang araw, Lord, na dinamaw niyo po kami muli sa inyong pong bahay-sambahan upang patuloy po kami magpuri at magpasalamat sa inyo, Lord. Panginoong Diyos, sa pagtatapos po ng taong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagsama niyo sa amin, sa buong taon, Panginoon, sa pag-iingat niyo, sa paggalingan niyo po, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Lord, dalangin po namin na patuloy niyo po kami bigyan ng kalakasan, Panginoon. Sa susunod na taon, Panginoon, nakaharapin namin, O God. Lord, pinagkakatiwala po namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon. Ang aming pong church, O God, ang aming pong mga pamilya, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy ng mga O God. Lord, minsan pa humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Ano naman po yung aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Patuloy niyo po kaming linisin ng inyong banal na dugo, O God, at gawin niyo po kami karapat-dapat, Lord, sa aming mga paglakas. Panginoong Diyos, dalangin po namin na kayo po ang siyang mamuna, Panginoon, sa aming gawain. Kaya niyo po, Lord, na maibigay po namin ang aming best offering, best praises, O God, at kayo po, Panginoon, ang madakilan namin, Panginoon. Lord, pangunahin po ang aming praise and worship team. Ganun din, Panginoon, ang bibigay na inyo pong sa amin, Lord. Panginoon, gamitin mo lamang kami, Panginoon, bilang galuyan ng inyong pagpapala, Panginoon. Maipamuhay namin patuloy ang inyong mga salita, O God. At Lord, mapakita namin, Panginoon, ang inyong pag-ibig, Lord, sa aming kapwa, Panginoon. At Lord, sa lahat po, Panginoon, na nakakasalamuhin namin. Lord, pangunahan niyo po, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon. Sa kanya, Panginoon, mensahe, Lord. Let your power, Panginoon, let your anointing, Panginoon, be upon her, O God. Lord, salamat sa oras na ito na kaloob niyo sa amin. Lahat, Panginoon, ng pasasalamat, papuri at pagsamba, Panginoon, ay sa inyo lamang namin ibigay. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pakibati nga po ang ating katabi ng magandang umaga. Ayan. Oo, napakasaya po ng araw na ito. At nitong araw na po ito ay magpapasalamat tayo sa araw-araw na hindi pag-iwan ng Panginoon sa atin. Amen? Amen.
dahilan kung bakit ako'y hindi mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, kaya binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Aking mamasan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang suklatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling ko. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Diyos ka sa amin. You're holy forever, Jesus. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan katapatan
ko. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupuri ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit ka sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ka sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ka sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo, di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mong itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo,
Salamat sa inyong pag-ibig. Hallelujah, Jesus. Muli sa Panginoon sa inyong kalimutan. You are holy, O God. You are holy, Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong pong lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen! Sige po, tayo pong lahat ay palilang po. Yan po ang ating mga please. Palilang po ang yan. Sinagdanan po natin ang ating mga sarili sa ating pong pakikinig ngayong umaga. Sige po. Alam na po tayo ng ating komportable upuan. Palilang po yung mga nasa likod. Sino po nandito last week sa ating Christmas party? Lahat po ba? Sino po ang wala? Merong wala. Sige po, next year, baka dapat makasama na namin. Sige po, hindi ko na po patatagalin. Paghanda po ang ating mga notes para po sa ating Word of God. At syempre po ang ating po mga sarili sa pakikinig. Tawagin ko na po ang ating mahal na Pastora si Andy. Palapakan po natin ang ating boss. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Again, we are in the safest place in the world. Kahit na anuman ang mangyari, ang pangako ng Panginoon ay hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Anuman ang sinasabi sa atin ng Panginoon sapagkat yun ang totoo. Sabi natin, although marami tayong narinig na different gospel, pero isa lang ang gospel ng Panginoon. Isa lang ang gospel na nakasulat sa Bible. It is about the Lord Jesus Christ who died, buried, and rose again after the third day. Bakit siya bumangon ulit? Bakit nabuhay ang Panginoon? For the salvation of the people. Sabi natin, during the Old Testament, nagkasala ang tao through Adam and Eve. Sinabi ng Panginoon, huwag galawin ang isang pulong ito na pagkakakilanlan ng masama at ng mabuti. Pero, nasuway nila ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi sila nakasunod sa panuntunan ng Panginoon. They missed the mark. Lumampas sila sa alituntunin ng Panginoon. Kaya kinain nila ang prutas at nang makain nila, pumasok ang kasalanan. At lahat ng mga sinilang mula pa nung kapanahon na yun hanggang sa panahon ngayon, laman na ang kasalanan. Ngunit sa kahabagan ng Panginoon, dahil sa walang mapagsidla na kahabagan ng Panginoon, for God so loved the world, pinakamataas na antas na wala nang higit pa, so loved, wala nang higit pa sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nakita niya ang kalagayan ng tao, matagal na panahon na walang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao, kaya nagkatawang tao, God Father, God the Son, God the Holy Spirit, nagkatawang tao ang kanyang pinadala dito sa pamamagitan ni Jesucristo upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. That is Christmas. Christmas is the happiest moment in our life when we receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of our lives. Yun ang punto kung bakit tayo nabubuhay dito. Para sa pagdating ng panahon, sabi natin, dalawa lang ang pupuntahan ng tao, impyerno, kung saan naroon ang kaaway ng Diyos, o kapiling ka ng Diyos. Yun ang eternal life, pareho. Buhay na walang hanggan sa pagdurusa, buhay ka pa, nasusunog ka, natatanggal ang balat mo, pero buhay ka pa. Yung isa, kapiling mo ang Diyos, na wala ka nang gagawin doon kundi papurihan, pasalamatan ang Panginoon. Sa araw na ito, nakita natin ang kaligtasan na binigay ng Panginoon. Maraming itinuro ang Panginoon sa bawat isa sa atin through the Word of God. The Bible is the Word of God. Lahat ng
ang pakikipag-usap ng Panginoon ay para sa atin. Na, nang kilalanin mo ang Panginoong Jesus as Lord and Savior of your life, mayroong pinapagawa ang Panginoon sa iyo. Bakit? Anak ka ng Diyos. Are you the Son of God? Amen. Dahil anak ka niya, inuutusan ka. Na, kailangan siyang ama mo ay susundin mo. Dahil hindi lamang ikaw ang dapat na maligtas. Napakarami ng tao sa buong mundo. Pero, kailangan kumilos tayo habang nandito pa tayo. Hindi yung nasa bihit na ng balik ng karamdaman at saka sasabihin ko malakas lang ako, makakapag-share ako eh. Pero now is the time for all of us to receive the Lord as Lord and Savior of our life sapagkat ito ang pinupunto ng gawain na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Matapos mong tanggapin si Jesus as Lord and Savior of your life, doon pa lang mag-uumpisa ang gawain mo. Yun pa lang po ang umpisa ng paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi nakilala mo na si Jesus. Nakilala mo na ang Panginoon na Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang iyong tagapagligtas. Doon ka magsisimula. Pero, sabi natin, dahil sa kapanahonan ngayon na marami kang naririnig, marami kang napapanood, marami nababalitaan, nahuhumaling tayo na minsan ka lang makikinig pero kinabukasan gusto mo ulit makinig. Gusto mo ulit pakinggan. Hanggang sa mainganyo ka na pero hindi mo alam, unti-unti na nalalayo ka. Pagsumikapan po natin, sabi, bagong taon next week, baguhin natin ang kapamaraanan na meron tayo. Tumutok po tayo sa banal na kasulatan na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kaligtasan, siya nag-iingat sa atin, wala tayong may tatago sa Diyos. Ano pa man, pati ng Panginoon, pati ang bilang na ating buhok, alam niya. Alam mo kung kailan ka pinanganak, pero hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Ngayon ang pinaghahandaan ng tao sa mundong ito. Okay, nandito tayo. We're on this world, but we are with the Lord. Alam natin kung sino yung tinatawagan natin. Alam natin kung ano ang gagawin ng Diyos para sa buhay natin. Basta ang pangako niya, call unto me, and He will answer you. And I will show you mighty things which you do not know. Jeremiah 33:3. Pero, sinabi pa rin niya sa aklat ng Ezekiel, chapter 33, verse 7. 7, 8, 9, 10. Tingnan lang po natin pag sumandali. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word of my mouth, and warn them from me. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. If thou dost not speak to warn the wicked man from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require of thine hand. May pananagutan daw po. Nevertheless, if thou warn the wicked of his way to turn from it, if he do not turn from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Yan po ang sinasabi sa atin. Pero, bago ang lahat, nais ko itong tumayo tayo upang manalangin. Father in heaven, we bless you, holy name. We praise and glorify your name. You're at the center of this gathering, Father. Yes. Open the hearts of your people, Father, that we may know all the things that you wanted us to have. Tulungan mo po kami na bigyan ng unawa, bigyan ng kalakasan, upang mapagtagumpayan ang anumang temptation sa mundong ito. Tulungan po ninyo kami na magampanan ng buong puso, buong pagsisikap, ang lahat ng inaasahan mo sa mga anak mong nakikinig sa iyo.
Maraming salamat po maging sa mga kasama natin na nasa Facebook Live. Kung anong pagpapala meron kami, ganoon din po ang ipagkaloob niyo sa kanila. Unawa, kalakasan, katalinuhan upang maintindihan namin ang nais mong iparating sa amin. Gamitin mo lamang po ako bilang dalyo ng iyong pagpapala. I'm standing in the strong foundation of your holy words, Father God. We give you all the honor and the glory. In Jesus' mighty name we pray, and everybody say, Amen. Nakakaupo na po tayo. Ang palakpak mo ay para sa So, what are we building nowadays? Ano po ang tinatayo natin sa kapanahon ng ito? Tingnan po natin ang Psalms 127, 1 to 5. Psalms 127, 1 to 5. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Lo, children are an inherited heritage to the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Ang Panginoon magpala sa kanyang mga salita. Ang buwan po na pinag-uusapan namin, Psalms 127, 1 to 5 expresses, man can build with full strength that he has. Buong katalinuhan, buong alakasan, na meron siyang maitatayong magagandang building, magagandang bagay, magagandang pamilya, magagandang kalusugan, but without the presence of the Lord, wala siyang pwedeng gawin. Wala siyang pwedeng gawin kung wala ang presensya ng Panginoon sa kanya. Kahit na ano pang gawin mo, kahit na pang ano man ang gusto mong gawin, kailangan mo ang pagpapala ng Panginoon. Wala ang makakatayong lingkod o anumang sino mang tao sa harapan ng Panginoon kung hindi sasamahan ito ng Panginoon. Ano man ang isipin natin, ano man ang gawin natin, gaano man ang pagsisikap na magawa mo ang isang bagay na alam mong tama sa iyo, kung hindi ka sasamahan ng Panginoon, walang value ang lahat ng ito. Sabi natin, merong mga building na itinatayo, sabi natin, it take months, several months to build a building, malaking building, fully strength ng mga manggagawa ang gumagawa nito. Pero sa isang higla, pwedeng gibayin ito ng lindol, ng baha, ng bulog, ng anumang kalamidad sa mundo. Pero, pag ito ay sinamahan ng Panginoon, walang pwedeng yumanig sa anumang bagay dito sa ibabaw ng mundo sa kinatag ng Panginoong Jesucristo. Wala. Kita natin yung templong ginawa ni Solomon during that time. Ilang panahon ginawa ito. Matatag, maganda. Lahat ng mga templong pinatag noon, pagka matitibay, may mga measurement kung gaano kakapal, kung ilang metro ang kapal ng isang building. Kapal hindi ganyan. Ito, hollow blocks na. Pinag-uusapan dito, ilang metro ang kapal ng bawat isang building. Kapal pa lang yun. Pero, ano mangyayari? Kaya minsan tinanong ng mga disciple, Lord, ang ganda ng building na ito. Tingnan mo ang kapal, napakarami niya, napakaganda. Pero in the year 70 AD, isang bigla na wala ang malaking building na ito. Walang power na pwedeng dumaig sa power ng Panginoon na nasa mundong ito.
tayo, tinawag rin ng Panginoon. What we're building today? We're building ourselves, our family, our church, and everything that we have. Tinatayo natin ito. Isang magandang pamilya, isang magandang tahanan, isang magandang pamayanan na nag-i-enjoy ang mga mamamayan. Pero, nakita natin, ang gawa ng tao, panandalian lamang. Walang pwedeng kumontra kung ano ang gusto ng Panginoon sa mundo ito. Ang Diyos ay napakabuti. Lahat ng bagay ang gusto niya maganda para sa kanyang anak. Pero, bakit po? Bakit sinabi dito? Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. During that time, maliit lamang ang Jerusalem, ang Israel. Kukunti lamang sila. Pero napapaligiran sila ng napakaraming kaaway. Napakarami ng kanilang mga kaaway. Kaya, hindi sila makapagtayo ng lugar kung sila magpipirme. Palipat-lipat sila ng kanilang matutuluyan ng kanilang titirahan. Yung mga panahon ay during the time of Nehemiah, nang ilikas na ng Panginoon ang dalhin ang mga Israelite sa Babylonia, at pagkatapos si Nehemiah sa pamagitan niya ay itinatayong pilit ang nagibang templo. No? Kaya, kukunti lang mga Mahudyo ng panahon na yun. Pero napakarami ng kanilang kaaway na nakapaligid sa kanila. So, paano na maitatayo ang isang maganda at mahusay na pamilya? Kaya kailangan nila ang mga gagawa. Kailangan nila ang tulong ng Panginoon para makapagawa sila ng matibay na muog. Kailangan nila ang watchman. Kailangan nila ang makapal na gate upang hindi makapasok ang mga kaaway. Kailangan nila ang lahat ng ito. Kung sa buhay natin ngayon, kailangan ng Panginoon na makita kung paano mo nililid ang binibuild mo. Ano ba binibuild mo ngayon? What are you building today? Sabi natin, binibuild natin ang sarili natin. Ang pamilya natin. Ang church natin. Binibuild natin ito para maging pagpapala. Pero paano magiging pagpapala if we are just here during Sunday, out Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Ang iba, ang binibuild natin. Are you building your own kingdom? Ano ba tinatayo natin sa kapanahon na ito? Ang sarili ba natin ang binibuild up natin? So, tayo sasagot yan. Kaya kung mag-build tayo, gusto ng Panginoon, may resulta, binibuild mo. Matapos mo ang itinatayo mo. Halimbawa, sabi natin, tinawag ka na ng Panginoon because you are a believer, you receive the Lord as Lord and Savior of your life, magtrabaho ka naman para sa Panginoon. Ito ang kailangan ng tao sa panahon ngayon. Maraming tao. Generation Z started in 1999 up to 2015. Ano na ang Generation Z? They do not know the Lord. They think they know what is right. Diyan sila umaasa. They love TikTok. Yun ang mga pinapanood nila. That is the Generation Z. Saan sila papunta? Saan pupunta ang mga tao na ito? Hallelujah. Sabi natin, UP Population Survey po ito in 2024. Source is UP Population Survey. 1 in every 3 family, wala yung magulang. 1 in 3, hiwalay ang magulang. No parents to lean on. As
as they grow. Wala yung magulang, yung mga anak, nobody to lean on. Sino magpapayo sa kanila? Sinong titigyan sa kanila? Hallelujah. 45% hiwalay. Unregistered, hindi kasali. Yung naka-registered lang po ito. Big problem of marital separation. Hindi na po inalala yung kanilang mga anak kung paano na ito pag lumaki. 4% in the whole world do not know the Lord anymore. Nadidinig na lang nila pero hindi nila kilala. Hallelujah. Mga question nila, meron bang Diyos? Sino ako? Bakit ako nandito? Wala nagtuturo. What will happen to me when I die? Mga katanungan ng mga henerasyon. Dahil walang gumagabay, walang nagtuturo, walang nagbibigay ng encouragement. Saan papunta ang mundo? O ang masusunod na henerasyon ay puro ganito? Paubos na ang mga tao may kaalaman. Ano ba ang susunod? Kita natin, biglang nag-boom ngayon ang mga maliliit na bata pa lang para tumigil ng pag-iyak, bibigyan ng cellphone. Iiyak yun pag kinuha mo. Ganyan po kayo ng panahon. Ganyan po ang takbo ng mundo sa panahon ngayon. Sila na ang masusunod, hindi ikaw. Para hindi magkagulo, mag-away kayo, ibibigay mo naman. Yan po ang takbo ng kapanahonan ayon sa census ngayon. Kaya, saan papunta ang mundo? Kung di tayo kikilos na tayo na tumanggap sa Panginoon, kung di tayo magbabahagi ng magandang balita na ipinadala ng Panginoon sa atin at natutunan natin, wala na po makakaalam pa ng tungkol sa Diyos. Kaya habang maaga pa, gawin na po natin ang mga nararapat natin gawin. Hallelujah. Kaya sinabi ko doon sa susunod na verse, it's vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Walang nagbabantay. Walang tumitingin. Walang nagbibigay pahalaga. Kita natin ang daming naglipa ng mga bata sa kalsada. Walang nag-aalpa. Walang wall na mapuntahan. Walang mag-cover sa kanila. Walang proteksyon na matatakbuhan. Next verse. No, children are an heritage to the Lord. The fruit of the womb is His reward. Children daw are the heritage of the Lord. Biyaya ng Panginoon ng mga anak. Sabi natin, Israel, gusto nila ng pinakamaraming anak. Bakit? Ito ang kanilang araw para kung may dumating na kaaway, maraming magtatanggol dahil marami silang anak. Pero nausong family planning. Kumonti na nung kumonti.
Yung marami noon, gusto na lang, 2, 3, 4, 5, hanggang doon na lang. We hinder the fruit of the womb. Next verse. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Arrows, ito ang parang pana na pananggamo sa mga kaaway. Kaya kailangan nila ng mga panahon na yun, napakaraming anak, the more blessed are them. Kung mga panahon na yun ay paramihan ng anak, mayroon silang tagapagtanggol. Marami silang mga kasama. Yan ang panahon na yun. Kung lumalaban ang mga Israelita, nananalo sila dahil sa dami ng mga anak nila. Then, happy is the man that has his quiver full of them. Ano yung full of them? Marami siyang anak. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Yan po ang mga advantage sa mga kapanahon na ngayon. Para itong mga sibat na pamana niya sa mga, dahil sa dami nila, matatalo nila ang kanilang mga kaaway. Sa dami ng kanilang mga supling na tutulong sa kanilang pamilya. So, nakita natin, hallelujah, yung mga privilege na binibigay sa atin ng Panginoon. Yung mga karapatan natin na paunlarin ang ating buhay, paunlarin ang pamilya, paunlarin ang church. Wala pwedeng magtrabaho ng isa lamang, 2, 3, 5 sa church. Everybody who are going to this church must have the responsibility to take good care of this church. Meron tayong goal, love God and make Him known. Kailan po natin gagawin ito? Pero sa plano ko po for this year, ilalagay ang buong congregation sa mga namamahalang cell. 10 sa isang 10 tao, more or less, sa isang cell. We have 12 leaders, 120 yan, kung by 10. Ayusin po natin ito, unti-unti. Para sa ating lahat ang kabutihan ito. Hindi puro sa kabutihan lang na nakararami ng mga leader. But this is for everybody. Binibigay na ng Panginoon ang mga plano, unti-unti. At ilan ito sa mga binibigay na plano when we pray for them. Kasi po nakikita natin na yung iba sa atin na naging kampante na lang na taga-upo. Parang nabili natin yung inuupuan natin palagi. Na yun ang hinahanap natin. So, by this time in our life, kailangan po makita natin ang gusto ng Panginoon. Kung mangyari sa atin, sa church, na itinatag ng Panginoon sa lugar na ito. Napakarami nating benefit, hindi tayo umuupa ng lugar. Marami na po mga pastor, mga ibang kasama sa Quezon City Pastoral Movement, na nawala na yung kanilang church dahil hindi na nila makaya ang taas ng renta. Kahit na isang malaking garahe lang, hindi na po ma-afford na itong pastor. Wala naman pong church na na-build niyang mag-isa ng pastor. Kailangan ng tulong ng bawat manggagawa. Kaya meron tithes and offering na wala naman pong nilagay sa nasa New Testament pa rin naman ang tithes and offering. Pero yung iba po, dahil yun ang pininiwalaan nila, they go out to the road.
nakapag-build na isang tao ng church? No man is an island. Maski po nung mga panahon na yon, tulong-tulong ang paggawa ng isang templo para doon pupunta ang mga tao. People go to the temple because they know the Lord is there. Kung walang templo, saan pupunta ang tao? Yun na lang bang may kayang magpatayo? Yun na lang bang magkakaroon ng church? No. This is the church built by the Lord. Although ginamit ang tao, but the Lord built the church. And He is the head of the church. Tayong lahat na manggagawa sa church na ito. We have to contribute ng karunungan, ng kaalaman na maibibigay natin para sa church. Kaya, ang mga Israelite, kahit yung mga kapanahon na yun, kukunti lang sila. But they are solid. Parang isang tao lang sila. Kita natin, during the time of Nehemiah, nang bumalik na sila upang itayong muli ang templo, anong ginagawa ng mga laborer? Hawak ng isang kamay ang panakip or ang pana or ang anumang panugat sa kaaway, hawak ng isang kamay ang paggawa para doon sa templo. Nagampanan nila ng buong puso ang mga bagay na ito because they love the temple where the people gathers. Hanggang sa panahon po ngayon, kailangan natin ang pagkakaisa because gawain ito ng Panginoon. Hindi po gawain ito ng tao. Gawain ito ng Panginoon because God built this church. Umamit ng mga tao para maitayo ito. Naikwento ko na several times na this church was built out of love. Sabi natin, during that time, nagkaisa, may magdadala ng 10,000 or 5,000 ng hollow blocks. Ito-donate niya. May magbibigay kahit 2 kilong pako. May magbibigay ng ilang pirasong plywood. May magbibigay ng kung ano-anong mga maidodonate nila to build this church. Kaya, itong church na ito ay tinayo sa pamamagitan ng pagmamahal ng tao sa Panginoon. Unti-unti po, unti-unti. Wala kaming church noon. We go from one place to another, holding Bible studies from different places. Kung sino mag-o-open, may Bible study doon. May pupuntahang gathering na magmi-minister doon sa lugar na yon dahil kailangan yung isang galing dito na nandun doon sa may Bulacan, tatawirin ng ilog, pupuntahan doon, nandito kami, pandesal lang at saka sardinas, okay na okay sa amin. Wala pang mga 3-in-1 noon. Ganyan ang buhay doon. Pero, when this church was built in my life, this is the most beautiful church in the world. Amen. Wala nang gaganda pa sa itinayo ng dahil sa pag-ibig. I'm recalling those happy moments during that time. Si Sarge Noelon, hihiram ng militar na sasakyan na may bubong lang, parang 6x, may bubong lang, walang upuan dyan, may nagdadrive. Ano pa sa ilan doon sa para pumunta sa mga iguro. Para maghatid ng konting tinapay sa mga iguro. Pero masaya ang lahat. Masaya ang lahat. Bakit? God give us the blessing to be a blessing to others. Kaya ka pinayayaman, para payamanin mo rin ang church. Pinagaganda natin, pinapaayos natin. But there comes a time na nasisira na yung bubong natin. This was built in 1985.
85 po itong church dito na umpisa. Kasabay ng bahay ko. Because of the prayer. Pinag-pray ito ni Pastor Costes. Lupa lang po ito. Si Pastor Costes isang napakabuti na isang pastor, pero hindi naman po siya nag-handle ng church, kundi tumutulong siya sa mga church na panghingi ng mga truck sa ibang bansa. Kukunin niya sako-sako sa post office, pasan-pasan niya yan. Dadalhin dito o doon sa office kaya po. Then, pinag-pray niya po ito. Lupa. Wala naman kami pera. May pera kami konti. More than 100 pesos sa bangko, sa Philippine Savings Bank during that time. Pero, when we give to the Lord, na umasa ka, through the faith, na palakiin mo ang pananampalataya mo, pakita mo sa Panginoon na siya lang maasahan. He will do the rest. Siya tatapos. Ano ang bigat ng problema na dinaanan? Ayan si Brother Junjun. Bata pa yan. Noon. Siyempre, noon. Pero nakita niya kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Unti-unti, foundation, may dumating dito misyonero na kaibigan ni Sister May, na nakita putik pa rin yan. Pero ang upuan namin, yung mga bangko na isang tablang gano'n, na mayroong 4 na paa na pinako para maging upuan dito. Nakita niya mga nakalawit-lawit na kuryente. Sabi niya, too much na. Spider, sa tumuntik ng tumakbo. Doon kami nagsimula. Walang tigil, every month, meron kaming fasting and prayer kahit na giba-giba pa to, kahit na wala pang pundasyon, kahit na wala pang ano pa man, ginagamit na namin ito. Nagluluto kami dyan sa labas. Nagluluto kami para meron kami kainin, during breakfast. Masaya kami dito. James, andyan ka ba? si James, very active yung tao na yan. Sa gawain ng mga panahon na yun. Lahat may gawain. Lahat walang tinitignan, hindi namin tinitignan ng oras na binibigay namin sa Panginoon. Lahat kami nakatuon lamang sa Panginoon, sa pananalangin na hindi magtatagal, bubuuin ng Panginoon itong church na ito. Kaya tumating ang pagkakataon, unti-unti, nagawa na ito na ayos na, at masaya kaming nag-celebrate dito. Lahat ng bagay, unti-unti, dumarating ang bago at bago at bago. And then, sabi natin, dumating ang mga pagkakataon, syempre, ilang taon na rin naman ito. 37 years. 37, no? 47. Pero yung noon, itong dito, nandito na tayo. 1985, kwentahin mo sa panahon na yun. 40 na. In 85, 15 plus 25. That 47 na ito, pati yung mga iba, no? Yung sa labas, yung mga wala pa tayo ng church. And then, dumating din siyempre na ang pagkasira nito. Pag-umpisa yung bubong dyan sa may office, pag malakas ang ulan, pagbaha sa labas, bumabaha din yung room. Siyempre, sa tagal, pinasisira.
Pero, yung mga yero nung araw, hindi na katulad ng yero ngayon. Meron kami pinagawang tintero, sabi niya, huwag mo na akong bayaran, bigay mo na lang sa akin itong 2 yero na napakahaba, napakakapal, pero merong ng mga kalawang yung bandang gilid. Hindi na nagpabayad ng pera, yun na lang 2 klase ng siguro hanggang dyan, hanggang doon mo nga pa, ng 1 yero. Iba pa ng mga panahon na yun. But there come a time na kailangan merong repayment, merong isang nagmagandang loob na nasa Amerika na nagpadala para ma-repay. Alam ko po, binibless ng Panginoon mo. Tinulungan ng church na ito. At ngayon, nakita natin ang kagandahan ng church na ito. Because inaalagaan natin, inaalagaan din ng Panginoon ito. Kaya sa buhay natin, ano ang binibuild up natin ngayon? We do not stop building. Sabi natin, yung sarili mo, yung pamilya mo, yung church mo. Kailangan tulong-tulong tayo. Kaya yung mga Israelites noon, kahit kukunti sila, pag nagtanim sila, tinutulungan nila yung iba. Alam nyo, kilala nyo si Brother Sig, no? Meron pa nakakatanda sa kanyang matanda. Meron. May anak siya na nag-migrate sa Australia. Sinama niya yung anak niya. Sinama siya ng anak niya doon. Nung nandun na siya, wala siyang magawa. Nakita niya yung harapan ng bahay nila. Lupa. Sabi niya, magtatanim kaya ako dito. Kinultivate niya yung maliit na lupa na yun at nagtanim siya ng gulay. Ano ba yung susunod sa broccoli? Susunod yung isa pa? Cauliflower. Nagtanim siya nun. Sabi niya, ang taba ng lupa, gumanon. Ang lalaki. Wala ko pa kilala doon. Ang ginawa ko, naglagay ako ng maliit na lamesa sa labas. Nalagay niya free. Bawat dumaan, binibigyan niya ng isa. Ang laki. Hindi pwede kasi hindi message sa message na ito. Binibigay niya ang lahat ng dumadaan at nakilala niya mga taong ito. Tapos ito, napalitaan na barberos yan. So, may nagpapagupit na sa kanya, taga-Australia. Pag ikaw ay nagbigay ng pagpapala, pagpapalain ka. Nasubukan na natin lahat yun, di ba? God bless. When we give to the Lord, God bless. Pangako ng Panginoon yun. Ang pangako ng Panginoon hindi nagbabago. Pangako ng tao nagbabago. So, sa panahon ngayon, sabi natin, kailangan natin ng strong foundation para sa ating pamilya. Dahil iiwanan natin sila. Ano nakuha nila? Anong nakuha nila sa pamamagitan natin bilang mga magulang? Ano iiwanan nating legacy? Upang maipagpatuloy nila ang pagmamahal at pag-aaruga mo sa kanila. Kailangan ipasa rin nila ito. Ganyan ang buhay na meron na tayo sa panahon ngayon. Sabi natin, Generation Z, ang laki ng pinagbago. Kita natin, meron pa ba kayong nababalita nag-aaway ng matatanda? Nagpapatay ang matatanda? Wala. Nagpapatay ang kabataan? Marami. Dahil nag-iba na ang generation. Kaya, ano man yung mga pinagdaanan natin ng mga nakalipas, tapos na yun.
Hindi na maibabalik yun. Kaya, proactive tayo. Tingnan natin yung paparating. Tingnan natin ngayon kung ano umpisan natin para pagdating ng panahon, ito ang maiiwanan natin. Strong foundation for the Word of God. Iwanan natin ito sa mga maiiwanan natin mga anak, mga apo. Sabi natin, whole world. The whole world is counted. 4% do not know the word of God. They do not know the Lord anymore. Paano pa? Paano kaya din dito sa bansa natin? Kung hindi tayo gagalaw, sino? Pero sa lahat ng bagay, mayroong solusyon. Ang ratio ngayon, 1% comes from the society. 7% comes from the school. 92% comes from your home. 92% ng kaalaman ng mga anak natin nanggagaling sa bahay na nag-aarugang mga magulang. 7% saan? Sa school. 1% lang sa society. Kaya, hanggat makakaya natin, gawin na natin sa mga pagkakataong katulad nito. Wala kang kapalit na kamukha mo, kundi ang iiwan mo sa mga naging suplin mo. Kung ano ang nakita sa'yo, gagawin din nila ito. Foundation is strong. Umiiwanan ng pundasyon na nakikita ng mga maliliit pa, susundin nila ito. Gagawin nila ito. During my time, several years ago, noong araw, pag nagluto ang mother namin ng pagkain, marami. Bakit? Namimigay siya sa kapitbahay namin. Ganon din yung mga kapitbahay namin, namimigay din sila. Yun ang nakita ko, na sa community, magkakakilala ang mga tao. They know each other. Pero ngayon, sa isang community, parang laging sarado ang mga bahay. Parang hindi na importante yung mga magkakakilala. Pero nung araw, ipagtanong ko lang yung bahay ni Mang Juan, kilala na, doon yun nakatira sa kabilang ibayo. Pero ngayon, paano makikilala? Saan ko nakatira si Mang Juan? Yung sa Pumero, yung Subarol, yung laging mainit ang ulo, yung nakikipag-away. Madali, ito lang po. Mas madaling makilala yung mga ganun. Pero sabi natin, anong legacy ang iiwanan natin sa kapanahonan na ito? Sa mga susunod sa atin. Kaya habang may panahon pa, gawin na natin yung inuutos ng Panginoon sa atin. What is that? To go. Pumayo ka. Pumunta ka. Dahil ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. It's the same yesterday, today, and forever. Nagmamahal siya palagi sa'yo, pero tumatakbo ka. Tumatakbo ka. Gusto madama ng Panginoon ngayon sa buhay mo. Ang madaling mahal na mahal ka ng Diyos. Pag-isabi sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Yes. Pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailan pa. Let us stand.
di mapapawi, kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ng Diyos, at siyang sumahod sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng binigay niyo sa amin sa araw na ito. Sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Tunay na ang iyong pag-ibig ay wagas. Tunay na ang iyong pag-ibig ay totoo. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon, na mapanuto na lalo ka naming mahalin sa pamamagitan ng pagsunod namin sa mga iniutos po ninyo. Wala kaming kayang gawin kung wala ka sa amin, Panginoon. Kaya patuloy po kami ninyong tulungan upang magampanan ng buong puso, buong pagmamahal, buong pagsisikap na makahayo kami at makapaghatid na magandang balita sa iba. Dalangin din po namin ang mga nasa Facebook Live. Kung anong pagpapala meron kami, ganun din po ang pagkaloob ninyo sa kanila. Kaya maraming salamat po sa iyo ang mga papurit parangal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Po, sa mga nasa Facebook Live o yung gusto mo ilalangin si Jesus as Lord and Savior of their life, sumunod po kayo sa isang maikling panalangin. Sabihin po ninyong Panginoong Jesus, maraming salamat po na tinawag mo ako, isang makasalanan. Nagkasala ako sa iyo at sa aking kapwa-tao. Pero sa oras na ito, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok sapagkat tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sa huling tagapagligtas. Salamat po sa kamatayan mo sa bundok ng Kalbaryo at ngayon sa kaligtasan mo. Salamat po sa biyayang ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Praise God. Kayo po ba yung magpala? Amen. Sige po. Dadako tayo sa isa pang bahagi ng ating gawain, ang ating pong pagbibigay. Habang inadako natin ang ating mga kaloob, tawagin ko po si
Sister Salve, para ka sa kanya. Song of the Year. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven not to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this my hope is only Jesus. For my life is only but to His. All strength and divine, I can sing all is mine, yet not I, but to Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior He will stay. I live or run in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To His I hope, my Savior will be filled. Through the deepest valley, He will lead. Oh, the night has been won. I shall overcome, yet not I, but to Christ in me. When I read, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. For this I know, we sinners still defeated. Jesus now and ever is my name. All the chains are released. I can see I am free. Yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To His I hope, my hope is only Jesus. All that glory never want to leave.
praise is holy. Still my lips are living, yet not but to Christ in me. Yet not I, but to Christ in me. Yet not I, but to Christ in me. Praise God. Panalangin mo natin ang ating mga kaloob. Salamat po, O Diyos, sa pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay makapagbigay ulit sa inyo, Panginoon. Lord, thank you for this blessing, O God. Salangin po namin na patuloy niyo po pagpalain ng Panginoon at maging kagamit-gamit, Lord, sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Lord, salamat dahil hindi kami ng pagkakataon, Panginoon, na makapag-ibalik namin sa inyo, Panginoon, ang mga pagpapalang ito. Dahil lahat ng ito, Lord, ay galing po sa inyo at lahat ng ito, Lord, ay parang salamat namin sa inyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga kaloob na ito. Sa inyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Para po sa ating mga announcement, ito rin po natin. bago ngayon? Nasa taas nito. Sige po. Since ngayong pong buwan ay December and last Sunday po of the month, so meron po tayong natawagin mga birthday celebrant po for this month. So lahat po na may birthday ng December, pakipunta po sa harapan at papanalangin po tayo. Amen. Ito pa po ang may birthday ng December. Si Ruth. Ruth.
At saka ikaw. Ako pala. Sino pa po may birthday? Ayan, si Brother Robert at saka si... Okay. Si Sister Bigla. Alam ko ba, December po. Saka ako pala. Ang dami po pala may birthday ng December. Ayan. Di ba nag-auto? Sige po. Kamaya po natin sila. Tayo po ay batiin natin sila ng birthday. Oo, kasama po yun. Ganun po talaga po may birthday. Tayo po tayong lahat at batiin po natin sila. Miss Dayan, pakiyan. Ay, kantahan. Miss Dayan, kantahan. Miss Dayan. Happy birthday. Thank you. Happy birthday to you. May Wednesday ulit kayo? May Wednesday ulit kayo? Happy birthday! Matawagan ko po si Pastor Danny para po ipanalangin. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ito po natin ang ating mga kamay sa kanila at panalangin po natin sila. Glory to God. Hallelujah. Purihin. Praise you, Lord. Father in heaven, in the name of Jesus once again, thank you so much, O God, sa aming mga kapatid na narito sa harapan na nag-araw ng kanilang karawan sa buwan ng December, O Lord God. Lord, thank you so much, O Lord God. Tunay nga po na patuloy mo po silang gabayan, ingatan, at patuloy na pagpalain, O Lord God. Lord, alam po namin na ikaw ay mayroong layunin sa bawat isang narito, O Lord God. Lord, we pray na ang iyong layunin sa kanilang mga buhay magkaroon ng katuparan. Ano man ang kanilang ginagawa, tinasabi at iniisip, let your Holy Spirit be upon them, O Lord God, at ang iyong kalooban ng siyang matulog sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos, sa buhay ng bawat isang narito, O Lord God. We thank you so much. In Jesus Christ's mighty name we pray. Amen. Inaanyayahan po namin lahat na magsitayo muli para sa ating recessional. Are we blessed po? Amen! Patuloy po tayo magpasalamat sa ating Diyos na buhay
sa taon na to at sa papasok na bagong taon. Happy New Year po sa bawat isa. Aking mabisan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo italagahan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Aking mamasdan, hawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo italagahan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, Panginoon! Praise God. Sige po, meron po tayong oras muna para po sa ating pagsa-cell group. Muli po, ang adult women dito po sa kanan. Punta po tayo sa ating po mga cell group muna. May 15 minutes po tayong mag-cell group muna. At sa gitna po, dito sa unahan ang Wednesday group at sa gitna po ang young adult. Ang mga young preteens and young people, sige na, akyat po kayo. Akyat po sa taas, ang mga preteens and young people. Sa kanan naman po, sa kanan ninyo, doon po naman yung adult men. Dito po tayo, yung babae. Sige po.
Jesus, napakabuti sa amin. Salamat po, Diyos. Sa araw na ito na tunay nga po na kami ay patuloy mong ginagabayan at iniingatan. Salamat po sa taong ito na aming naranasan na kami ay hindi mo iniwan, hindi mo kami pinabayaan, at hindi po kami pinagkulang sa lahat ng aming mga pangangailangan. At sa mga susunod na taon, Panginoon, Lord, we pray, continue to be with us. Continue to guide us. And we pray, O Lord God, that you are always with us, Lord God, na hindi mo nga po kami iniiwanan. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng biyaya binibigay mo sa amin at sa mga darating pang panahon ng aming buhay, ay pinagkakatiwala po namin sa iyong bawat sa. Sa iyo lamang po ang lahat ng mapulit po sa salamat. Karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan, kapangyarihan ay sa iyo. Ito po ang aming samot panalangin sa makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Kaya sa sabi na, Amen. 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 Glory to God. God bless you all. Glory to God. See you next Sunday. See you the next Sunday. Happy New Year. Everybody. Happy New Year.